Mga kababayan, mga kaibigan, maraming salamat sa paghihintay sa update at lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, November 14, meron tayong pinaka-latest na update dito po kay Bagyong Ophel at dito naman kay Bagyong Fifito. Alamin natin ang kanilang pinaka-latest track intensity at yung mga lugar na posibleng maapektuhan. But unang-una mga kaibigan, magpasalamat muna tayo sa Diyos sa panibagong araw na binigay niya mga kaibigan sa atin sa protection. Dahil sa kabila ng mga bagyong sunod-sunod na pumapasok sa ating bansa, nandito pa rin po tayo at buhay mga kaibigan ko. Huwag niyong kakalimutan muna i-subscribe ang ating channel, i-hit ang notification bell para sa susunod na update natin ay ma-monitor po kayo at ma-update ko. Maraming salamat. So dito na tayo mga kaibigan. Unahin po muna natin ito pong si Bagyong Ophel dahil ito po nandito na o naapektuhan niya po ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Ito pong si Bagyong Ophel mga kaibigan, as of now po ang pinaka-track niya ay tinatahak niya po ang lokasyon po na may layo 215 kilometers east of Etchaque, Isabela. Mas lumakas po siya ngayon sa 140 kilometers per hour, typhoon category na po. Pa-west northwest ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Paglipas po ng ilang mga oras, mamayang alas 5 po ng hapon, tatahakin naman ni Bagyong Ophel ito pong coastal water po ng Santa Ana, Cagayan at mas lumakas po sa 150 kilometers per hour. Typhoon category, pa northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Meron pong nakataas ngayon na tropical cyclone wind signal number 2 sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama dyan ng Cagayan, Babuyan Islands, northern at eastern portion po ng Isabela mga kaibigan. Kasama ang Apayao, ang ilang bahagi po ng northern portion ng Ilocos Norte. Ito po merong warning lead time na 24 oras na ang ibig sabihin within the next 24 hours, ito'y mararanasan at mararamdaman po natin. Huwag kayong magtaka kung minsan sa lugar ninyo wala namang pag-uulan kahit may nakataas na signal number 1 or signal number 2, meron po yung warning lead time na tinatawag. Ito po may lakas ng hangin na pumapalo sa 62 to 88 kilometers per hour. Meron din tayo nakataas ngayon na signal number 1 mga kaibigan dito sa Batanes, the rest po ng Isabela, Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama po dyan ng ilang bahagi ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, the rest po ng Ilocos Norte at ilang bahagi po ng northern portion ng Aurora. Meron po itong warning lead time na 36 hours or mahigit isang araw na meron lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Yung aking mga lugar na binanggit mga kaibigan, nasa signal number 2 and 1, posible pong maitaas yan sa signal number 3 or 4. Depende lilinawin ko, depende kung mas lalapit pa. Ito nga pong sentro, pinakamata ni Bagyong Ophel. Tignan natin mga kaibigan ngayon, ito naman kung pinaka-track niya, at intensity. Tignan nyo mabuti. Ang ganda ng update natin dahil nakita nyo medyo naglihis or lumihis po, nag-recurve. Etong si Bagyong Ophel, which is ito nga po yung sinasabi natin na pangalawang senaryo. So dahil po naglihis siya, hindi ito direktang nakaapekto sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Ang Northern Luzon po kasi merong mga lalawigan yan mga kaibigan para sa kalaman po ng bawat isa. Kasi siyempre alam niyo naman pag binanggit na Northern Luzon, malawak po yan, maraming lugar rin ng mga apektado. Ang iba sa ating mga kababayan hindi po kabisado. So sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan, i-explain ko, papakita ko sa inyo ang bahagi po ng Northern Luzon mga kaibigan, may mga lalawigan yan. Ilocos Region, Cagayan Valley, at merong Cordillera Administrative Region. Kasama dyan, dito sa Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa Cagayan Valley naman, kasama dyan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Sa Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Yan po yung parte ng Northern Luzon na posible pong maapektuhan o naapektuhan po as of now nito nga pong si Bagyong Ophel mga kaibigan. Tignan din natin mabuti mga kaibigan, ito pong si Bagyong Ophel ay inaasahan na yung pinakasentro niya ay lalayo sa ating Philippine landmass pagdating pa po ng November 15 sa ganap po na alas 5 ng umaga. Ito pa rin isang ganap na typhoon category na hindi po ito nakikitaan o wala sa forecast na magiging super typhoon.
ang pinakamalakas niya lang po na maitatala, no, o marireach ay typhoon category. Then after nun, magiging isang severe tropical storm na ito hanggang sa maging tropical storm, hanggang sa maging tropical depression or mahinang bagyo. Inaasahan na lalabas ng PAR pagdating pa po ng November 18 sa ganap po na hapon, alas 5 ng hapon yan mga kaibigan. Monday ho yan. So mag-ingat na lamang tayo. Makakaapekto man itong si Bagyong Ophel sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pero magpasalamat tayo dahil ngayon nakakapaghanda tayo kahit malayo pa. So mga kaibigan ko, dito naman tayo sa panibagong bagyo, no? Hindi pa nga po nakakalabas etong si Bagyong Ophel. Meron na naman mga kaibigan, sunod-sunod po ang mga bagyo. Pero syempre dapat isipin natin lagi positibo, no? Itong mga bagyo, pagsubok lamang ho ito sa atin na dapat maging handa tayo anumang oras. Si Bagyong Pipito po mga kaibigan, as of now, tinatahak niya po ang lokasyon mga kaibigan na may layo pong 1,395 kilometers east of Eastern Visayas. Nasa labas pa ito, no, ng Philippine Area of Responsibility ngayong alas 8 ng umaga. Pero pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mga kaibigan, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may layo pong 1,025 kilometers east of Eastern Visayas. So ngayong araw din, ito ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At may lakas na po ito noon na 120 kilometers per hour at isa pong typhoon category pa westward ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Tanong mga kaibigan, ano yung mga lugar na apektado, maapektuhan po nitong si Bagyong Pipito? Kasi siya talaga yung medyo gitna ang tatama dito nga po sa Central at ilang bahagi po ng Metro Manila. Ito pong si Bagyong Pipito ay maapektuhan po malaking bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya hanggat hindi pa nagla-landfall sa ating Philippine landmass, pinaghahanda na po. So dahil nga malawak ito, no, Metro Manila, para sa mga hindi nakakaalam, siyempre alam naman natin, may mga kababayan po tayo na hindi naman kabisado, no? Hindi ko sinasabing hindi alam, pero hindi po kabisado. Sa Metro Manila, maging handa na lamang ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Bateros, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela. So sana ho, no, clear sa atin. Nasabi ko yung mga lugar. Alam ko, isa ka dyan, nakatira po kayo dyan sa mga lugar na aking binanggit. Yung mga taga Metro Manila ho. At dito naman po mga kaibigan ko, sa Central Luzon, medyo malawak din ito. Sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, maging handa po. At ang ilang bahagi din, Calabarzon naman tayo, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at sa may Quezon. At ilang bahagi naman po mga kaibigan ng Bicol Region, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon. At dito naman sa Eastern Visayas mga kaibigan, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, at ilang bahagi po ng Southern Leyte mga kaibigan. So mag-ingat po tayo sa banta nito nga pong si Bagyong Pipito. So gaano naman kataas or gaano naman ang signal na maitataas po nito nga pong si Bagyong Pipito. At dahil nga po si Bagyong Pipito ay inaasahan po na magiging isang typhoon category, pag landfall sa ating Philippine landmass, maitatala po yung pinakamataas na signal niya hanggang signal number 4. Pag sinabi po natin mga kaibigan ko na signal number 4, medyo may kalakasan ito. Ito po ay pumapalo ang lakas ng hangin sa 171 hanggang 220 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Pero may mga posibilidad na tinitignan dito na itong si Bagyong Pipito ay magbago din ang direction mga kaibigan, tulad na nangyari dito nga po kay Bagyong Ophel. So i-expect natin yung mga unexpected na mangyayari at lagi nating isipin na itong mga bagyo na itong mga kaibigan ay matatapos din po. After naman, itong si Bagyong Pipito mga kaibigan ay na rin sa ating pinaka-latest forecast, wala na pong susunod na bagyo mga kaibigan ko. So good news na ito mga kaibigan at taste na lamang po tayo. Dahil nga kung titignan po ninyo, malaking parte po ng Central Luzon, Metro Manila at Northern Luzon ang apektado. Lagi kong sinasabi kapag ganitong may mga bagyo, unang-una, lagi tayong maging informed sa lagay po ng panahon. Kung nasan nga ba yung direksyon, kung anong signal meron tayo, at marami nagtatanong sa atin, pagka tinaas ba yung signal number 1, 2, 3 at 4 sa ilang bahagi ng Metro Manila, automatic po ba walang pasok? Yes!
wala pong pasok mga kaibigan. Mas maganda no na makipag-ugnayan pa rin tayo sa ating mga LGU, pero automatic yun mga kaibigan, signal number 1 hanggang signal number 3 and 4, automatic pag may warning signal, wala hong pasok mga kaibigan. Huwag natin isugal no yung buhay ng ating mga anak dahil safety nila ang mahalaga kaysa pumasok po mga kaibigan. Dahil paglipas naman ng bagyo, doon okay na, back to normal na tayo mga kaibigan. Yung pangalawang paalala ko, safety natin yung ating mga kagamitan, no? Lalo na yung mga nasa low-lying areas. Pangatlo, mag-imbak ng pagkain. Pang-apat, magkaroon ng communication plano sa dapat gawin dito nga po sa bagyong sunod-sunod. At yung panghuli natin mga kaibigan ay manatili tayo sa loob ng ating mga bahay para safe po tayo. At meron pa pala tayong pinakahuli at pinaka-importante sa lahat, manalangin tayo sa Diyos para sa guidance po natin na ingatan tayo sa sunod-sunod po ng mga bagyo na dumadating po sa bansang Pilipinas. At sasabihin ko lamang sa inyo mga kaibigan, mas marami pang bagyo ang dumadating. Dati ho, no, nung hindi pa nauuso ang mga gadget, no, yung mga phone, yung mga Android, na hindi talaga na-detect, na ang nagbibigay lamang ng signal or warning signal kung may bagyo po ba ay yung mga ibon na kapag nagagambala sila, diyan talaga minsan may mga sakuna, may mga peligro, may mga bagyo, halos sunod-sunod din, pero normal na pamumuhay lamang, hindi po sila nag-aalala. Wala pong maidudulot sa atin na maganda ang worry at mas magandang manalig tayo sa Diyos, magtiwala, gawin nating normal lamang yung buhay mga kaibigan kahit may mga bagyo. Pero laging ko pinapaalala, maging handa, yan ang pinaka-importante. So yun lamang update natin for today, and please pakiusap, wag yung kakalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Masalamat po no sa mga umabot hanggang dulo. Magandang araw ho sa inyo mga kababayan. Meron tayong update na maya muli. Thank you very much po.